Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Motorsiklo tila nag-shortcut sa Center Island at bumangga sa tricycle sa Tabuk City. 2 katao patay. Ilang kabahayan sa isang barangay sa Santa Barbara, Pangasinan binabaha pa rin dahil sa pag-apaw ng Sinukalan Marusay River. Ilang terminal ng bus sa Dagupan City nakahanda na sa inasang dagsa ng mga pasahero sa darating na undas. At 183 taon na ancestral house sa Santa Rita, Pampanga, ginawang spooky haunted house. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, simulan natin ang balitaan sa iniwang pinsala ng nagdaang sama ng panahon. Ilang kabahayan sa Barangay Sungkil, Santa Barbara, Pangasinan ang binabaha pa rin dahil sa pag-apaw ng Sinukalan Marusay River. Nakatutok si CJ Turida. Sa pinakadulong bahaging ito ng Sitio Riverside ng Barangay Sungkil, Santa Barbara, Pangasinan, binabaha pa rin ang ilang kabahayan. Matagal umanong humupa ang baha rito. Matagal, 15 days, walang labasan ng tubig, hindi nilagyan. Batid daw ng Barangay Council ang problema ng mga residente. Dagdagan po namin yung imbon ng mga apat para madaling mubos po yung tubig, sir. Nagmistulang sapa ang bukirin na ito sa Sitio Riverside, Barangay Sungkil, Santa Barbara, Pangasinan. Buti na lang daw at walang nakatanim dahil kung nagkataon, lugi ang inabot ng mga magsasaka. Sa tala ng BDRRMC, umabot sa 178 na pamilya ang binaha sa Sitio Riverside, katumbas ng 583 individual. Kabilang dito ang pamilya Fernandez na nakatira sa tabing ilog ng Sinukalan Marusay. Lagpas bewang daw ang lalim ng baha noong kasagsagan ng bagyong Christine. Pero ako tatakot ako sa baha. Pumunta ko sana ako doon sa pinakamataas doon. Dahil laging binabaha ang sitio, may kanya-kanya ng balsa at bangka ang mga residente. May flood monitoring system din sa lugar upang maalerto ang mga residente. Patuloy na nakamonitor ang MDRRMO sa sitwasyon ng mga residente, lalo't may banta ang bagyong Leon. Ingat lang po kayo kahit wala pa tayong signal. Kung malakas ang ulan, darating yung tubig sa atin. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, lumakas pa bilang typhoon ng bagyong Leon at posibleng lumakas pa sa mga susunod na oras ayon sa PAGASA. Base sa 11 AM bulletin, nakataas ang signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portion ng Quezon kasama na ang Polillo Island, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay, pati na sa northeastern portion ng Sorsogon. Ayon sa PAGASA, tinutumbok ng bagyong Leon ang Taiwan kung saan ito posibleng maglandfall sa Huwebes. Pero sakali mang gumalaw pa kanluran ng bagyo, maaari itong tumama sa Batanes. Hindi rin inalis sa PAGASA ang tsansang maabot ng bagyong Leon ang super typhoon category. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Kalinga, Isabela at Aurora. Matitindi ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, umakyat na sa 125 ang patay dahil sa epekto ng bagyong Christine. Batay po yan sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 115 ang nasaktan at 28 ang hinahanap pa. Karamihan po sa mga casualty ay taga Calabarzon at Bicol Region. Sa halos 40,000 eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa, nasa 3.3 billion pesos ang halaga ng pinsala ayon sa Department of Education. Sa inisyal naman na tala ng DepEd,
2,700 classrooms ang tuluyang nasira. Mahigit sa 1,300 naman ang partially damaged. Meron ding mahigit sa 1,000 eskwelahang ginagamit ngayon bilang evacuation center. Mahigit sa 19 million na estudyante naman apektado ang pag-aaral habang mahigit sa 786,000 na mga guro at iba pang tauhan ng DepEd ang apektado. Sa ibang balita, nakahanda na ang ilang terminal ng bus sa Dagupan City para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa long weekend. Sundan sa report. Ilang araw bago ang undas, normal pa ang sitwasyon sa ilang bus terminal sa Dagupan City. Ang pasaherong si Angelica Abanes, maaga siyang bumiyahe upang makaiwas daw sa siksikan. Maaga na po. Para po hindi ako matraffic kasi may work pa po ako mamaya. Tinatayang nasa mahigit 3,000 pasahero ang inaasahang pauwi ngayong long weekend. Pinaghandaan daw ito ng mga kumpanya ng bus. Continuous po. Real time, meron na yung monitoring natin sa daan, yung volume din ng pasahero sa mga bayan-bayan. Nakamonitor po tayo lahat doon, hindi lang po sa terminal. In case po na kailangan natin ng extra trips, mag-additional po tayo. Sapat daw ang mga bus unit na babiyahe sa undas. Meron din po tayo mga special permits para makasuporta po sa passenger demand. Kung saan po yung mas maraming pasahero, doon po natin magagamit yung mga special permits para may atid natin ng mas mabilis at mas maayos yung mga mahal natin pasahero. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Kasado na rin ang buong puwersa ng Poso at Pulisya sa pagpapatupad ng traffic rerouting plan sa Bangaldan, Pangasinan bukas, October 30. May ulat si Jeric Pasilyao. Naghahanda na ang Public Order and Safety Office ng Bangaldan, Pangasinan sa isasagawang temporary road closure sa bayan bukas. Ito ay para bigyang daan ang gagawing trick-or-treat activity para sa mga kabataan. Simula 1:00 ng hapon, isasara ang ilang bahagi ng Rizal Avenue na magtatagal hanggang alas 10 ng gabi para naman sa gaganaping Halloween Street Party. Kung matraffic po, talagang tiyagaan lang po. Makarating lang po sa pupuntahan namin. Naglabas na ng rerouting plan ng Poso Bangaldan para sa mga motoristang dadaan sa lugar. Hinihiling nila ang kooperasyon ng publiko upang maging maayos ang daloy ng trapiko. Ang Public Order Safety Office ay kasama rin ang local PNP natin dito sa bayan ng Bangaldan upang magmando at mag-ayos tungkol sa kapayapaan ng ating gaganapin. Street party at the same time yung Halloween para sa mga costume party ng mga bata. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Palpalsiit na nakukuha mula sa naipong tubig ulan na malapit sa dagat. Ano kaya ang lasa? Ating tikman sa report. Dahil katatapos lamang ng malalakas na ulan, naghanda ang magkaibigan na sina Marilu at Beng ng Barangay Apayalawag City para manguha ng palpalsiit. Sinuyod nila ang mga naipon na tubig malapit sa dagat kung saan makukuha ang palpalsiit. Nakukuha rin ang mga ito sa mga naipong tubig ulan malapit sa dagat, ilog o maging sa bukid. Ang palpalsiit ay kulay berde na parang maliliit na sago. Dahil bihira lamang itong makita, ay mangilan-ngilan lang ang nakakatikim nito, kaya itinuturing ding exotic food ng mga Ilocano. Ang palpalsiit ay hinango sa salitang Ilocon na ang ibig sabihin ay tirador. Dahil bilog ito ay parang bato o hole na ginagamit pang bala sa tirador. Simple lang ang kanilang ulam recipe para sa palpalsiit. Kailangan ng mga sangkap gaya ng bagoong, kalamansi at tinadtad na luya at mainit na tubig. Unang gagawin ay buhusan ng mainit na tubig ang isang bowl ng palpalsiit at linisin itong mabuti. Pagkatapos ng 2 minuto ay salain ito. Sa kapigaan ng kalamansi at isunod na ilagay ang bagoong at tinadtad na luya. Haluin ng maigi at may ulam ka na. Kat na imas, iso nga magusto akti kasto eh. Kasigurado nga nadalos dito eh. Ubingat pa eh, ing paraman dagi diba bakit kanya ako. Glam Kalikdan Dizon, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lubhang napinsala ang bahagi ng Bunuan, Binloc, Baywalk sa Dagupan City matapos ang nangyaring storm surge sa pananalasa ng Bagyong Christine. Makibalita tayo live kay Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, matinding pinsala ang iniwan dito sa bahagi ng Baywalk sa Barangay Bunuan, Binloc sa Dagupan City matapos ng makaranas ng storm surge na bunsod noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine, nasira ang malaking bahagi ng Baywalk sa bahagi ng Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Nasira ang semento sa Baywalk bunsod ng naranasang storm surge o daluyong noong kasagsagan ng bagyo. Ang Baywalk ang nagsisilbing access road ng mga residente patungo sa ibang sitio. Medyo natakot kami. Siyempre, malakas ang tubig at saka hangin. Umaga ng Webes, naglagay na po ang barangay dyan ng barrier na do not enter na po. Kasi malalaki na po yung alon, saka yung hangin, tapos gumuguho na rin po yung Baywalk. May mga pasaway pa rin po na tapos na lang po namin, biglang bumigay na lang po yung semento, yung sa Baywalk po. Inireport na ng Barangay Council ang insidente sa lokal na pamahalaan. Nai-report naman po namin, tapos yun po, collective minds naman po kung ano po yung magandang gawin ng barangay. And then yun po, continuous pa rin po kami nagpapaikot. Kami nag-iikot sa mga sitios po or sa Baywalk po, mainly sa Baywalk po. Ayon sa opisyal, halos 2 kilometro ng Baywalk ang nasira. Puspusan ngayon ang clearing operation sa Baywalk area. Chris, sa mga oras na ito, nakararanas ng malakas na hangin at malakas na hampas ng alon dito sa bahagi ng baybayin ng Barangay Bunuan, Binloc sa Dagupan City. At kung mapapansin nyo sa aking likuran, yung malalaking tipak ng mga semento matapos ngang gumuho o bumigay sa kasagsagan ng Bagyong Christine. At kung dati-dati ay makakadaan pa yung mga sasakyan, maging yung mga motor, sa ngayon ay pansamantala munang isinara ang bahaging ito upang bigyang daan yung ginagawang clearing operation dito sa bahagi ng Baywalk. At patuloy naman na sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang LGU maging ang DPWH dito sa bahagi ng Baywalk. At nauna na ngang inihayag ng LGU na nagsasagawa na sila ng damage assessment sa mga napinsala ng kalamidad. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Tila nag-shortcut sa Center Island ng kalsada ang isang motorsiklo sa Tabuk, Kalinga. Sumalpok pa ang motorsiklo sa dumaraang tricycle hanggang sa bumaligtad ang tricycle. Base sa investigasyon, sakay ng motor ang 3 estudyante na galing sa kanilang paaralan. Dead on arrival sa ospital ang 2 sa kanila, habang sugatan naman ang isa sa kanilang kasama at ang pasahero ng tricycle. Patuloy pang inimbestigahan ang insidente. Samantala, tinangay ng mga hindi pa nakikilalang kawatan ang nasa 19 na kahon ng sigarilyo sa isang supermarket sa Bangaldan, Pangasinan. October 25 ng umaga nang madiskubre ang malaking butas sa bubong ng bodega. Dito na napag-alaman na nawawala ang kahon ng sigarilyo na nagkakahalaga na mahigit sa 1.4 million pesos. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga salarin. Kalakalan ng kandila, matumal pa rin ilang araw bago ang undas. Silipin sa report. 2 araw na lang bago ang undas, pero matumal pa rin daw ang kalakalan ng kandila sa pagawaan na ito sa Barangay Tulyao, Santa Barbara, Pangasinan. Mahigit 3 dekada nang gumagawa ng kandila sina Rohel, pero ramdam daw niya ang tumal ng bentahan kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon. Matumal sir kasi itong nung dumating yung mga bagyo sir, kaya matumal saka pakunti na rin yung mga bumibili dito. Hindi naman daw sila nagtaas ng presyo kahit patumaas ang presyo ng mga sangkap sa paggawa nito. Nasa 22 pesos per bundle pa rin ang recycled candle, 4 na piso ang kada piraso ng procession candle, 160 pesos ang ring type. Ang offering candle naman ay 100 pesos per pack at 500
pesos ang kada piraso ng tomb candle. Ayon kay Rohel, kung dati sa mga ganitong araw, nakakabenta na sila ng 20 boxes ng kandila. Pero ngayon, umaabot lang ng 5 boxes. Gayunman, inaasahan daw nila ang dagsa ng mamimili bukas hanggang Huwebes. Sana dumami po yung bumibili po. Para kahit papaano makaangat po ng konti. Maaga nang bumili kanina ng kandila si Pia na gagamitin niya sa kanyang pagbisita sa mga yumaong kaanak sa sementeryo pagdating ng undas. Ay, para sa sementeryo. Kasi mas mura dito kaysa sa sementeryo. Maging sa tindahan na ito na pumwesto sa loob ng sementeryo sa Calasiao, Pangasinan, ramdam din daw ang tumal ng bentahan dahil kakaunti pa raw ang bumibisita roon. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Madalas na insidente ng pagkahulog at pagkadulas ng ilang residente sa ginagawang drainage sa Dagupan City inirereklamo. Naritong report. Inirereklamo ng ilang residente ang umano'y peligrosong daan kung saan ginagawa ang drainage system ng Barangay Poblacion Weste, Dagupan City. Marami na raw ang nahulog at nadulas doon. Pahirapan din daw ang pagdaan lalo na kung baha. Nilulumot at mabaho na rin daw ang tubig sa ginagawang drainage system. Delikado sa mga bata, ma'am, kasi time of schooling talagang pag nagbaha rin. Kasi kahit na nagbaha, may pasok pa rin yung mga bata. Kaya kung minsan nahuhulog sila. Hindi lang sa mga bata, yung mga senior pa. Delikado po dito, masala ng paggabi sa mga matatanda. Meron na pong nadisgrasya dito, na natisod dito sa kanal. Kasi yung mga bato-bato nila, ma'am. Mas lalo pagbaha. Usad pagong ang konstruksyon ng proyekto ayon sa Barangay Council. Matatapos sana sa unang linggo ng Nobyembre ang proyekto pero imposible na dahil sa takbo ng konstruksyon. Nangangamba na rin daw sa kalusugan ang mga residente dahil sa mga naipong tubig. May mga nadisgrasya na. Siyempre ang leptos, ang dengue, yung tubig stagnant. Siyempre as barangay captain, ano ko lahat yan, accountable sa akin yan. Kaya sinasabihan ko sila eh. Aminado ang kontraktor sa pagkaantala ng konstruksyon dahil sa sunod-sunod na bagyo. Humihingi siya ng pangunawa sa mga napeperwisyo. Nahirapan kami talaga. Actually, ito pan lang. Pinangkunan ng bako ito. Hindi nakasali sa kanyon, sa program. Sa November 30, inaasahang matatapos ang konstruksyon ng drainage system ng barangay. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilao Dungka, One North, Central Luzon. Sa iba pang balita, umento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Region 1 epektibo na sa November 7. Naritong report. Bagamat hindi kalakasan ng kita, wala raw magagawa ang negosyanteng si Jaime kundi sumunod sa ipatutupad na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Region 1. We can do nothing but to follow. That's the ng government eh. Actually dati na yung this is not the first time na in-increase. Ayon kasi sa Wage Order number RB1-23 na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, may dagdag na 33 pesos sa arawang sahod ang mga empleyado na tumatanggap ng minimum wage. Pabor naman ito para sa ilang manggagawa dahil hindi raw sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ang kanilang kinikita. Kasi kung hindi po itataas po iyan, kawawa naman po yung mga empleyado na sa pang-araw-araw po nila tumataas po yung mga bilihin po. Sa November 7, inaasahang magiging epektibo ang bagong wage order. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Nakakatakot na costumes ang ipinamalas ng ilang kabataan sa Bacara, Ilocos Norte sa isinagawang Halloween party. May dugoang White Lady, misteryosong pari, at maging nakakatakot na aswang. Todo effort daw ang mga kabataan sa paghahanda ng kanilang costumes para ma-achieve ang nakakatakot na look. Nag-enjoy naman ang mga kabataan sa kanilang aktibidad. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Patay habang ginagamot sa ospital ang senior citizen na driver ng tricycle matapos mabangga ng kotse sa kabaan ng barangay San Cristobal, Sarat, Ilocos Norte nitong linggo, October 27. Nakilala ang biktima na si Marianito Asis, 76 anyos, habang sugatan naman ang kanyang pasahero na si Ofelia Valdez, 47 anyos.
Sa investigasyon, nag-overtake ang kotse sa kasunod na sasakyan at nang pabalik na sa kanyang linya, dito nabangga ang tricycle. Sa lakas ng impact, tumila po ng biktima na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Hindi naman nasugatan ang driver ng kotse na si Jason Tolentino, 36 anyos, na sumuko rin sa pulisya. Fogging operation isinagawa ng otoridad sa sementeryo sa Calasiao, Pangasinan. Ang detalye sa report. Binugahan ng usok ang bawat sulok ng sementeryong ito sa Calasiao, Pangasinan magtatanghali kanina. Pinangunahan ng Sanitary Division ng Municipal Health Office ang fogging operation, katuwang ang mga opisyal ng barangay na nakasasakop sa sementeryo. Pinangunahan ng Sanitary Division ng Municipal Health Office ang fogging operation, katuwang ang mga opisyal ng barangay na nakasasakop sa sementeryo. Layo ng operasyon na maitaboy ang mga lamok, lalo't may mga namuo pa ring tubig sa ilang bahagi ng sementeryo. Para din sa kaligtasan ng ating mga kababayan, ng ating mga kabarangay na pupunta dito sa sementeryo sa darating na undas. Hindi pa ramdam ang dagsa ng mga bisita sa sementeryo, pero may ilan ng taga-ibang probinsya ang maagang bumisita at nag-ali ng bulaklak sa puntod ng kanilang yumaong kaanak, tulad ng mag-asawang Vega mula sa Maynila. Hindi, kasi namatayan rin kami ng kumpare namin and the wake is here, so sinadya na namin. We're staying 3 days sa Lamay at saka dito. Magsasagawa rin ng fogging operation sa sementeryo ng Barangay Bunlag bukas October 30. Samantala, minamadali ring ayusin ang apartment type na himlayang ito sa Calasiao bago ang undas. Dito dinadala ang mga abo ng mga yumao. Mahigpit na nakamonitor ang mga pulis sa sitwasyon sa mga sementeryo habang papalapit ang undas. Isa pa po, iwasan po natin dalhin po yung mga bata sa mga panahon na yun. Kasi po, nakikita nyo po yung mga makikipot po talaga ang daanan po dito. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Tumikada ng 3-point shot si Lawrence Mangubad sa huling 3 segundo ng laro upang ipanalo ang laban ng Mapua Cardinals kontra LPU Pirates 69-68. Nagbintis naman si Jonathan Daileg ng LPU para sa potential game winner. Hawak kayo ng Cardinals ang 11-3 win-loss card sa team standings. 6-8 naman ang Pirates. Bukas, October 30, magbabakbakan ang Letra Knights kontra sa EAC Generals sa Game 1. Nasusundan ng sagupaan ng Perpetual Altas at Benil Blazers sa Game 2. Mga kabuhayan ngayong undas sa ilang sementeryo sa Cabanatuan City, matumal pa. Narito ang report. Ramdam na daw ng ilang naghahanap buhay sa sementeryo sa Cabanatuan City ang matumal na kita kahit ilang araw na lang ay undas na. Ang grupo ng kabataang ito nakatambay sa bungad ng mismong gate ng Cabanatuan City Public Cemetery at nag-aabang ng magpapalinis ng puntod. Maging ang paggawaan ng lapida sa tapat mismo ng sementeryo, matumal din daw ang kabuhayan. Epekto raw ito ng nagdaang bagyong Christine. Yung bagyo, yun nga po nagpahina sa amin ngayon. Sa isang araw, kuminsan 3, kuminsan wala. Samantala, nagsimula ng italaga ng pulisya ang nasa 125 PNP personnel sa 13 sementeryo sa lungsod. Isa sa mahigpit na babantayan ng PNP ang Cabanatuan City Public Cemetery sa Barangay San Juan, Akfa dahil ito ang isa sa pinakamalaking sementeryo sa lungsod. Bukod sa seguridad sa sementeryo, tututukan din ng pulisya ang daloy ng trapiko sa lugar sa pamamagitan ng rerouting plan. Paalala rin nila sa publiko na maging mapagmatsyag at huwag magdala ng mga bagay na ipinagbabawal sa loob ng sementeryo. Bago bumiyahe, i-check po natin yung lahat ng kailangan. Gawin nating ma-time team yung pagdarasal sa mga sementeryo. Hanggat maaari, dinidiscourage natin yung pagdadala ng loud sound, and then yung mga matutulis at na bagay ay siyempre po i-inspectin ng kapulisan yan. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Isang 183 taon na ancestral house sa Santa Rita, Pampanga, ginawang spooky haunted house. Pasyalan sa report ni Claire Lacanilaw Dungka.
Kategoriang destinasyon ng katatakutan ang ancestral manor na ito sa Barangay Beyacuran, Santa Rita, Pampanga. Ang nasa 183 years old na mansyon, nagtatransform bilang Halloween theme park ilang araw bago ang November 1. Ito ang konsepto na nabuo ng pamilya Gosyoco na nagsimula pa noong 2014. Nung nag-start kami, ano lang siya talaga, yung display lang. Naglalagay lang kami ng mga ginagawa naming mga pang-Halloween. And then, kami-kami lang nag-Halloween party pagdating ng October 31. And then, naisip namin yung mga kasama namin, itong mga teenagers, what if magbihis din sila? So, while nagpipicture yung mga tao na pumapasok, andun lang sila umiikot. So, naging successful yon. Matakot sa life-size na Dementor, Jack-o'-lantern, manananggal, present din sa listahan si Vecna na may biktima pa from Stranger Things. Worth it na worth it po. Wait lang. Nakakatakot. Bukod sa Halloween display, tampok din ang maze kung saan aabang sa iyo ang iba't ibang horror characters sa loob ng kanilang haunted house at Kamalig Trail. Crowd favorite ang nasanibang babaeng ito na bumabaliktad pa ang katawan. All this and more sa halagang 70 pesos na entrance fee. Kung napaos naman at inabutan ng gutom sa horror house, pwede rin ma-enjoy ang Halloween-themed refreshments at pastries sa kanilang cafe. Bukas ang Halloween theme park mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi hanggang October 31. Claire Lacanilao, Dungka, One North Central Luzon. Mga kapuso, 57 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.